Good afternoon, brothers and sisters. Welcome sa ating short sharing for this afternoon about the testimony of kung paano kaepektibo ang pagdarasal natin sa ibang tao. No? Ipagdarasal natin, tutulungan natin yung ibang tao, napaka-epektibo. Ito yung mga pagpapatunay, testimonya, no? Mga true to life example. Okay? But before that, let us pray in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, whom by the light of the Holy Spirit have instructed the hearts of men, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. So, dali lang. Okay. Ang sharing na ito ay hango sa testimony ni Brother Jesse Romero. So sa mga hindi pa nakakilala kay Brother Jesse Romero, isa siyang sikat na lay evangelist sa Amerika. Dati siyang police, naging chief of police, naging boxer, naging kickboxer, and then ngayon, very active sa preaching. Kumuha siya ng master's degree in Catholic Theology sa Franciscan University in Steubenville, Ohio. No? Matagal na siyang sikat na very orthodox preacher. Nagbibigay siya ng mga retreats, mission preachings sa iba't ibang lugar. Very active siya sa apologetics, spiritual warfare. No? So, ito yung kanyang salaysay. No? Isang araw, habang siya ay pasakay ng eroplano, pumipila sila, may nakita siyang sa mga edad siguro mga 30 to 40 years old na mama, nagbabasa ng magazine na X-rated. X-rated na magazine. Tapos lantaran, no? Hindi siya nahihiya na nakikita ng mga tao. Tapos nag-aano pa siya, no? Nagki-create pa siya ng sound, grunting, na parang nagmo-moaning pa, no? Siguro tong tao na to malayo sa Diyos, of course, no? Pero iniisip niya, instead na mainis o magalit, naawa siya sa taong to because this man is clearly in the clutches of Satan. So, naisipan niyang ipag-pray ang taong to. Instead na i-condemn, i-pray ang taong to. So, he started praying Hail Mary para sa kanya. He is 5 feet away, no? Pero habang nagpe-pray siya, mental prayer ng Hail Mary, biglang lumingon itong taong nagbabasa ng X-rated, no? At sinabihan siya, tigilan mo yan, no? Tigilan mo yan, stop it. Alam ko yung ginagawa mo. Yung prayer ni Jesse, hindi nga maririnig. Walang sound. At kahit yung bibig niya hindi gumagalaw. Paano niya malalaman? So yung mga demons inside of that man, kasi yung taong addicted sa pornography, malaki ang chance na walking possessed na yung mga yan. No? Marami ng demonyo nakaangkla doon. So yung demonyo sa loob ng taong yon nagre-react. Stop it. Nasasaktan siguro, no? Alam ko yung ginagawa mo, tigilan mo yan. So dito natin makita, mga kapatid, kung ano ka-epektibo. Akala natin when we pray for someone, formality, out of kindness, pero angels in heaven are going to battle, no? Heavens move. We are living in a spiritual world, no? Where we cannot see. Though spirits
the principalities, the powers, dominions going around. Kaya sabi ni Saint Paul, we are at war not with flesh and blood but with principalities, the spirits of this world. Tapos isang experience na naman niya, shinare niya. One time andun siya sa Adoration Chapel praying. May nakasabayan siyang tao doon. Habang nagpe-pray, pumasok yung taong yun. Parang nanginginig. Tapos lumalakas yung panginginig ng tao. Tapos para siya naduduwal. No? Parang kung sa ano pa, nangingisay konti. Tapos tumakbo palabas. Naawa siya sa tao. Tinanong niya baka may problema, nagka-stroke or seizure. Sinundan niya, sabi niya, Brad, okay ka lang? Kailangan mo na ng ambulance? Kailangan mo gamot? Ano matutulong ko sa'yo? Sabi ng tao, okay lang ako, sir. Mas okay na ako ngayon na andito na ako sa labas ng Adoration Chapel. Sige, pinabayaan niya. Balik na naman ng tao, pray na naman sila. Maya-maya naman, pag andun siya sa loob ng Adoration Chapel, nanginginig na naman siya. Para hindi siya makahinga. Tapos labas na naman siya. Sinundan na naman niya. Baka mapaano. Okay ka lang, Brad? Yeah, okay. Every time nandito ako sa labas, okay lang ako. By the way, sabi niya, kasi ako, inutusan ako ng exorcist priest na pumunta dito so in between sa aming session. Kasi naka more than 10 sessions na ako exorcism. Naisip ni Jesse Romero, kasi alam ni Jesse Romero yung mga ganun kasi active siya sa spiritual warfare. Yeah, kaya pala. Sinabi niya yung pangalan ng exorcist, ng diocese. Tapos, namukhaan siya, no? Ng tao. Sabi niya, di ba ikaw si Jesse Romero? Yeah, oo nga. Tapos kwentuhan sila. To make the long story short, sabi niya, can you please pray for me? Can you promise to pray for me? Yeah, yes. I will pray for you. So, ilista mo yung pangalan ko, kunin mo yung number ko, let's exchange number. Promise me ha, na you pray for me, kailangan ko. Kasi possessed siya. No? Yung mga possessed, hindi na mga parati possessed yan eh. May mga intervals yan na nasa katinuan sila, tapos nagte-take over yung demonyo. Sabi niya, huwag mong kalimutan. Sige, I will promise to pray for you 9 days. For 9 days, straight days, I will pray for you. Sige. Pagkabukas, naisipan ni Jesse Romero na isali nila yung taong yun sa prayer nila, sa 3 o'clock prayer nila. Divine Mercy Prayer. Kasama ng asawa niya. So, pag 3 o'clock, sabi niya sa asawa niya, let's pray. May tao akong kakilala, ganito, possessed. Let's dedicate this 3 o'clock prayer to him. Okay. They prayed. Pagkatapos nila mag-pray, nag-ring ang phone. Sinagot niya ang tao. Ang tao, tinawagan siya, yung nakilala niya the other day sa Blessed Sacrament. Naghahabol ng hininga. parang mamamatay, no? Naghihirap. Sabi niya, okay ka lang? Si Jesse Romero to. Okay ka lang? Sabi niya, tumawag ako sa iyo ngayon kasi inutusan ako ng demonyo na tawagan ka ngayon din para sabihin kay Jesse Romero, sinabi pa talaga yung pangalan ng demonyo, no? Jesse Romero, patigilin siya sa pagdasal kasi nasasaktan kami. Labis kaming nasasaktan. Kasi kung hindi mo siya tawagan, malilintikan ka sa amin. Kaya, nung una siyang inutusan ng demonyo, hindi pa niya sinunod. Kaya, binalibag siya, tinorture siya ng demonyo, para siyang piniga na tuwalya, na twist ang body niya, na para siyang na-form into pretzel, no? Sigaw na siya ng sigaw ng sakit, sobrang sakit. Kaya hindi niya natiis, tinawagan niya, basta. Sabi niya, anong oras ka ba na tapos mag-pray? 3:07 ako natapos mag-pray. Yun din ang oras na tinigilan ako nilang torturin.
So, dito mga kapatid natin makikita kung ano ka-epektibo, no? Ang ating prayer, lalo na spiritual warfare prayer. Kahit ordinary prayer, if we pray for other people. At ginawa ng demonyo to sa kanya for straight 9 days. No? Kahit sabihin pa na ipatigil, hindi talaga tinigil ni ano. Kasi pag tinigil mo, kasi naawa ka sa tao, mas lalong mananalo ang diablo. No? So, ganun katindi ang experience. At ang sabi pa ng diablo, patigilin mo siya kasi tinatawag niya na naman ngayon ang dugo ng taong yon. Ibig sabihin nila, the blood of Christ. No? Kasi yun ang nakatalo sa kanila. The blood of Christ na pinatulo. This is my blood which will be shed for all so that sins will be forgiven. Yeah, he's calling the blood. He's calling the blood of that guy. Tell him to stop. Grabe, no? So, ngayon, makita natin mga kapatid, ang katunayan, katibayan na very effective when we pray to other people for our neighbor. Kasi, ika pa nga niya, yung prayer, hindi lang siya parang supplication, yung maghihingi ka, hindi lang siya pagpapasalamat, hindi lang siya adoration, hindi lang siya paghihingi ng patawad, ang prayer, kundi it is an offense, atake. Atake against sa mga kalaban. Ang kalaban, isa lang naman ang kalaban natin eh. No? Ang kalaban natin ay ang diablo. No? The Satan is the enemy of souls. So ang prayer is an offensive nature. And prayer, so every day, naglalatag ng mga patibong, straps, no? May mga plano ang diablo. Ang prayer, no, nagde-destroy, sinisira ang mga traps ni Satan, ang kanyang mga plano. Sabi ni Padre Pio, love the Madonna, meaning love Mama Mary, and pray the Rosary. Kabilin-bilinan ni Saint Padre Pio. For her rosary is the weapon, sandata, no? Against the evils of the world today. Yun ang ating offense. No? Lalo na ang Hail Mary, galit na galit ang diablo. I-explain natin yan mamaya bakit na galit ang diablo sa Hail Mary. By the way, si Bishop Oliver Dumay, isang bishop sa Africa, kalimutan ka ng area ng Africa, one day, pinakitaan siya ng vision ni Jesus Christ. Binigyan siya ng espada na naglalagablab, nagliliyab yung espada. Tapos, nung binigay sa kanya, nung lumapat na sa kanyang kamay, ito ay naging rosary. Tapos, sinabi ni Jesus, Boko Haram is gone. 3 beses, Boko Haram is gone, Boko Haram is gone. Bakit sinabi ito ni Jesus? Kasi sa lugar nila, may mga teroristang mga Muslim na umaatake sa mga village at pinapatay, nagge-genocide. No? Kasi para sa kanila, pag hindi ka Muslim, ikaw ay haram. Ikaw ay infidel. No? So, pag hindi ka nag-convert into Islam, papatayin ka nila. Sa mga extremist na mga Islamic extremist yan. So, matagal na problema. So, paano nila masugpo? Kasi yung mga military, konti lang. Minsan, pumapanig pa sa Boko Haram yung iba. No? So, ito yung solusyon. The Rosary. Sabi ni Jesus, Boko Haram is gone. So, true enough, yung mga diocese, mga lugar na nag-devotion sa Rosary, nasumpo. No? Na sumpo yung mga Boko Haram na grupo, nalipol. Pero sa mga lugar na walang devotion sa Rosary, patuloy na mayagpag ang mga Boko Haram. No? So, nung nagpakita si Mama Mary kay Saint Dominic, sabi ni Mama Mary, the Rosary, no, is the battering ram.
So, alam niyo ba ano yung battering ram? Ito yung itsura. Yun yung binabangga sa gate ng mga castle pag nilulusob para masira. So, ito yung opensa natin, mga kapatid, sa mundo ng spiritual na giyera. No? Mag-o-offense tayo. Atakihin natin para mapilay ang mga plano, masira ang mga plano at patibong ng diablo. So kung gusto mong maka-cause ng conversion, yung mga gawain ng mga kasamaan mabuwag, no? Kailangan natin mag-offense. Prayer of offense is the rosary. Yung narinig nyo sa Bible, yung take up your shield, no? The helmet of salvation, the shield of faith, di ba? So tinitira tayo parati ng mga tukso, doubts para against sa ating pananampalataya, pero pag meron tayong strong ang ating faith, alam natin yung gospel, no? Hindi tayo dali-daling malinlang, no? Pero hindi pwedeng buong araw lang tayo tatayo at magdedepensa sa sanggain yung mga tira sa atin. Kailangan din tayo mag-offense. Kagaya ng basketball, puro ka lang defense, walang offense, matatalo ka. So we have to attack the kingdom. Kaya nga sabi ni Jesus, no? I will build my church and the kingdom of hell cannot prevail. So, hindi mananaig ang kingdom. So, meaning tayo yung aatake. Kasi tayo yung gigiba ng kanilang kapangyarihan. No? So, kailangan natin mag-defense. So, the rosary is the weapon of attack. So, every time we pray the rosary, kahit yung isang mystery of sorrowful mystery or glorious or joyful, isang 5 decades, nagsushoot tayo ng 60 arrows against the enemy. So, marami nang matatamaan yan. No? 60 arrows. With all the prayers, with the 50 Hail Marys, with the 6 Our Fathers, 63 lahat na Hail Marys, 8 Our Fathers, no? Tapos with the Glory Be and the Apostles' Creed, you're shooting 60 arrows against the enemies, no? At ang nangyayari, yung prayer natin, nagsiset ng perimeter of protection for you and your family. Protektado against the mga curses, hexes, spells, no? Mga temptations, mga traps. At maraming mga Santo Papa, saints, nagsasabi, pray the rosary every day. Hindi pwedeng makaligtaan natin, no? Kasi sabihin mo, gabi na, kasi galing ako ng party, pwede ako mag-miss. So yung panahon na ikaw ay nagkampante, you let your guard down, doon ka atake ng diablo. So never miss to pray the rosary every day. Yung Our Lady of Fatima, si Mama Mary, nire-remind niya, pray the rosary. Saint Padre Pio, Saint Louis de Montfort, Saint Pope Pius X, Pope Leo XIII. Si Pope Leo XIII, siya yung Pope na nag-compose ng Saint Michael's Prayer after sa kanyang vision with Jesus and the devil. No? Saint Dominic, Saint Maximilian Kolbe, Saint Francis Xavier, Saint Ignatius of Loyola, many more, no? Praying the rosary every day. So, sa ngayong modern day, no, mas grabe na, mas matindi na ngayon yung labanan, no? Spiritual combat. Sabi ni Jesse Romero, we have to pray at least man lang 60 minutes a day. So, pwedeng hindi straight na 1 hour, pwedeng tingi-tingi within the day, distribute mo. At least, kung masobrahan mo pa, mas maganda. At least 60 minutes a day. And one rosary lasts 20 minutes. So, if you can pray
adoration, your morning prayer, your evening prayer, plus total of 60 minutes a day. That is the minimum requirement for this modern day spiritual combat. At lalo na pag ang tatay, ang head of the family ang nag-lead ng prayer. Siya yung modelo ng prayer. Ang nangyayari kasi ngayon, nanay ang nag-lead, no? Yung tatay, nag-iinuman, ang tatay kung saan-saan, sa kanyang barkada, nagkakape, papasyal. Ikaw na, kayo na dyan. No. Ang spiritual authority na binigay ng Diyos kay Adan sa tatay. Pag ang tatay ang nag-lead, na very effective. Nagiging offensive nature siya. Pag ang tatay ang nag-lead ng prayer. No? Kasi, ang spiritual authority binigay sa father. Patriarchal kasi ang ating structure. No? God, no, revealed as father. And it doesn't mean na mas lesser ang dignity ng babae, no? May different lang kanilang function. So, second to the mother. So, mas maraming pulbura ang bala pag ang tatay ang nangunguna sa prayer. Now, bakit galit na galit ang Diablo sa Hail Mary? Dahil ito ay proclamation ng incarnation. At alam naman natin na sa Bible sinabi ang Antichrist ay ayaw tanggapin na si Kristo ay dumating nagkatawang tao. Nagkaroon ng laman. Nandun sa the Epistle of John. Now, who is the Antichrist? The one who denies that Christ came into the flesh. The one who denies that Jesus is the Christ, the Messiah. So, dumating si Jesus sa mundo para maging tao, para tayo ay tubusin. Ayaw na ayaw ng Diablo yan. No? Kaya ito ang rason kung bakit ang Diablo ay tinapon sa impyerno. Dahil ayaw niyang tanggapin, ayaw niyang lumuhod sa babae clothed with the sun. No? So, Hail Mary, yan ang proclamation ng angel, the Gabriel Archangel. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. So, hindi natin pinipraise si Mary na parang Diyos, inuulit lang natin ang words ni Saint Gabriel Archangel. Biblical yan. Ayaw na marinig ng Diablo dahil sa kanilang pride. At, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. At saka, anong sabi ng Bible? Sabi ng Bible, from now, all generation shall call me blessed. Sabi ni Mama Mary diyan sa Bible. All generation. Ngayon, sino bang generation tumatawag sa kanyang blessed? Ang mga Katoliko lang. Ang mga Katoliko lang ang sumusunod sa Biblia. No? Yung iba, matitigas ang ulo. Sabi ni Mama Mary, all generations will call me blessed. Ngayon, ang nasasabi ng blessed are you among women ay mga Katoliko lang. Isa pa, last na story ni Jesse Romero. Noong 2022, doon sa Scottsdale, Arizona, nagkaroon ng Satan Convention. Temple of Satan Convention. No? Meron din silang convention for the first time. Yagyagan na talaga. No? Hayagan na, hindi na sila nahihiyan, hindi na sila kukubli. Meron silang convention. 3-day conference. No? Yan ang sign nila, yung sa kamay nila. Yan. Ito, ang itsura sa loob, no? Beautiful, Satan-friendly. Kita mo? Andito, all over the news yan. Yan sila, no? 3 araw yung Satan Convention. Nung nalaman to ni Jesse Romero, siya yung nag-spearhead, nag-gather siya ng mga tao para mag-protest, para i-counter ang itong kademonyuhan na to. Doon sila sa kabilang side of the road, kabila, in front. And 300 katao ang dumating para to held a prayer rally against this Satan
Temple of Satan Convention. So, hindi naman sila ng disturbo, they just prayed. Kaharap nila. At ang instruction ni Jesse Romero, when you pray, imagine na you are shooting arrows towards that conference, no? Shooting graces, sending for ang prayers nila for the purpose of conversion, reparation for the sins committed, no? And graces. Yun. And then nagpray sila every day for 3 days from 12 noon up to 3 p.m. Bakit 12 noon to 3 p.m.? Yun ang Passion of Jesus Christ. Namatay siya 3 p.m. Simula siya yung passion niya from 12 noon. Di ba? So, in union with the Passion of Jesus. Kaya mas stronger, mas effective pag lahat ng ating mga prayers ay ating ipagkaisa sa pasyon ni Kristo. No? Kagaya ng ating mga paghihirap at mga sakripisyo. By the way, mga kapatid, merong nanggulo sa kanila. Alam nyo ba kung sino ang nanggulo sa kanila? Hindi yung mga satanista. No? Nakakatuwa isipin dahil hindi satanista ang nanggulo sa kanila. Sino? Grupo ng mga protestante. At alam mo yung bakit sila ginulo? Dahil tutol yung mga protestante sa pagbibigay-pugay ng mga Katoliko kay Birheng Maria, the Blessed Mother of God. No? Nagdala sila ng mga loudspeaker, ginulo nila ang prayer rally ng Katoliko, no? At nagsumisigaw sila ng mga insulto against kay Mama Mary, against sa kanyang pagiging queen at pagiging powerful intercessor. So dito natin makikita, mga kapatid, na kung sino yung papanigan ng mga protestante, kung papipiliin sila, papanig sila sa Katoliko para masira ang kapangyarihan ng kadiliman, imbis na doon sila pumanig, mas pinili pa nilang atakihin si Mama Mary. Kumpara sa magsanib puwersa sila para sabay-sabay ay kanilang masira ang kadiliman. Dahil sa kanilang panggugulo, pinaalis sila ng mga pulis, yung mga grupo ng protestante. Nangyari talaga yan. No? Now, ikatlong araw, tinawagan ng pulis si Jesse Romero. Kasi ang ibang mga pulis doon, mga kaibigan niya na rin, naging kaibigan niya na, sabi, "Brother, hindi namin alam kung anong ginawa nyo, pero yung convention nila ng mga satanista, biglang nagka-problema. Nagsuntukan sila sa loob at nagsisigawan at nabuwag ang kanilang convention. Hindi maintindihan kung bakit nag-away-away sila mismo, no? Hindi na natuloy na kumpleto yung sound system nila all throughout the convention, nag-fail, yung microphone nag-o-on, nag-o-off, yung laptop mamamatay, aandar na naman. Ganon. So naisip ng grupo nila ng Jesse Romero, it is the power of prayer, no? Kaya their prayer created confusion upon the enemy. So naalala ko tuloy yung story kay Gideon at sa the Midianites, di ba? Yung Midianites, libo-libo, sobra ilang libo, hundreds siguro, hundreds of thousands ang yung tao ni Gideon, 300 lang, no? Pero pag-atake nila ni Gideon, sila mismo nagpatayan, no? Sila mismo nagpatayan dahil na-confuse sila. Madilim. Akala nila yun ang kalaban nila. So, sila na mismo ang nagpatayan
no? 300 ikumpara sa 300 kasundalo ni Gideon, ikumpara mo sa hundreds of thousands ng mga sundalo ng Midianites, natalo pa sila. So parang ganon ang nangyari sa Satan Con, no? Nakarinig na kayo ng 300 na movie? Oh, hindi yan ang original. Ang original na 300, I'm sure, hango ito sa 300 soldiers of Gideon, no, na tinalo ang libo-libo-libong Midianites. No? So, nakita mo yung sandata ng mga ni Gideon? Ano lang, torch at saka trumpeta. So, kung tingnan mo yung rosary, o makikipagdigma tayo sa demonyo, ano ba yan? Beads lang. Praying the rosary, Hail Mary, Our Father. Meditation on the mysteries. Parang hindi nakakaano, no? Ito rin, kung titingnan mo, parang hindi makakatalo. Dahil trumpeta lang at saka torch. Pero iba si Lord mag-isip. Diba? So that is the power of prayer, mga kapatid. So dito natin makita na ang prayer natin napaka-effective. Yun nga, sabi nga ni ni Zachary King, yung satanic priest na naging Katoliko at naging preacher. Tuwing may nagpe-pray sa harap ng abortion clinic, nahihirapan silang mag-abort ng pasyente. No? Nabubulilyaso yung abortion pag may nakikita silang may nagpe-pray. Kahit hindi na nakikita, kung nabubulilyaso, malalaman na nila may nag-rosary para sa harap ng clinic. Kaya ayaw na ayaw nilang may magpe-pray ng rosary sa harap ng abortion clinic. Para kaya pinapa-aresto nila sa pulis. So lastly, ito yung advice ni Jesse Romero sa ating mga Katoliko. Ignorance of Scripture is ignorance of Christ. Therefore, tayo mga Katoliko, dapat tayo magbasa ng Bible sa diwa ng simbahang Katoliko. Hindi pwedeng yung magbasa tayo ng Bible, tayo-tayo lang din ang mag-interpret. Dapat gamitin natin ang Catholic commentaries at the Catechism of the Catholic Church. We have to read the Bible as much as possible every day according to the heart of the Church using Catholic commentaries. So, God bless us all.